siya sa pambuhi na Dios. Hallelujah! Mayong adlaw, may buntag na itong tanan, mga igsoon. God is good. And all the time. Hallelujah! Inalay mong tapat na salamat na niya ka. O ikalipay na mong dako nga kita nagkita naung sa naung. Malipayon patatanan mga igsoon. Hallelujah! Ang tanang malipayon, mupakpag-kusog para sa kalayaan sa pagbuhay ng Diyos. Hallelujah! So karong adlaw mga igsoon, atong nilabay nga Domingo, nagsaulog tag espesyal nga adlaw mao ang pag-tribute, pagpasidungog in honor sa ato ang mga inahan. O connected ni siya mga igsoon sa mensahe sa nalawang Domingo tungod kay sa wala pa kita gipakatawo ning kalibutan na si Lord nahibalo na nimo. Pag-move na ni Lord sa imong kinabuhi, sa wala pa ta libuton ning kalibutan na nakakita kalibutan, si Lord nakahibalo na nimo before sa taguangkan sa imong inahan. Ingon ana ang pagka-master sa tumbuhi nga Dios. So lintang na sa kabuntagon mga igsoon, dadon ko kamo sa tema nga naguluhan under sa text sa Psalms 139 verse 1 to 18. Na naguluhan ni siya nga you are fully known and deeply loved by God. Pipika na imong tapat gihigugma ka sa Dios. Di lang gihigugma sa Dios ha, lalong ang paghigugma sa Dios sa imong kinabuhi. Hallelujah. Nahibalaan ka sa Dios. Bisan wa pa ta gipakataon ning kalibutan, kabalo si Lord kung unsa na imong ngalan. Ha? Kung ngalan nimo si Tarpulana, kung ngalan nimo si Binancio, kabalo na si Lord ana. So wala pa ta mahimugso sa kalibutan. Although sa atong paminaw murag kingki kaayo sa ato ang paminaw, pero sa paminaw ni Lord, hallelujah, lipay kay si Lord ana. Amen. Manang ayog imahe ng imong ngalan diha, kung gingalan ka diha, that is the will of God for you. Amen. Pakpak sa Ginoo mga igsoon. Hallelujah. Okay? Then doon na nakoy upat ka mga butang atong hisgutan karon kaning acronym nga no. Kung sa spelling sa no, K-N-O-N-W. Upat lang ka mga butang mga igsoon aron mailhan nato nga ang Dios nahibalo og siya lalom ang iyang paghigugma diri kanato mga igsoon. Hallelujah. Sa atong pagsugod mga igsoon, nahibalo kita nga daghang mga tao karon mga igsoon nakahibalo sa tagsa-tagsa nila ka mga ngalan. Then diha pod basuta nato ang interpretation sa atong personality. Kung ingat tagaan kag ngalan nga ingon ana, muhaom ra pod ang imong personalidad, di ba? Dili kay maingon ta nga glory nga wa kay kalipay. Amen. Naingalan nga glory, pero nga siya kalipay. Ano man, kinsa naman dahil ang makalipay sa usa ka tawo makatag contentment? It is Jesus, di ba? Ngalan ni Jesus, ni-reflect sa iyang personality. Who is Jesus? Our Savior, our Lord. Di ba? Siya ang Ginoo, siya ang Dios, nag-represent sa iyang ngalan, ang iyang personalidad. So, ingon anak po mga igsoon sa itong kinabuhi, daghang mga tao nga naila sa ilang ngalan, sa ilang reputasyon, o di na malilong mga igsoon. Dadto nato ning atong ngalan bisan asa ta paingon. O the most importante nga kinsa ug unsa ug para asa kana nga ngalan. O maunay pinakabililhon o pinakaimportante. Pero ang Dios mga igsoon nakahibalo siya sumala sa kay gawon ko kaniha sa wala patahatagit ngalan si Lord nahibalo na. Kani gitawag nila foreknowledge, na? Ang kahibalo sa Dios dili sama sa tong kahibalo. Ano sa araman ta mahibalo? Kung tug-anan ta, kung lekturan ta, kung tudloan ta. Usa pa ta kahibalo. Pero si Lord bisan wa pa siya tudloy, walay naka-advise niya. Walay nakahatag kaniya kaalam kung dili siya mismo mga igsoon, because He is the first and He is the last mga igsoon. Munang si David, nagsulat siya mga igsoon, dili lang sa Psalms 139. The whole chapter of Psalms, nag-describe mga igsoon sa kahibulungang mga butang na gibuhat sa Dios sa kinabuhi sa tao. Mauna nga, ang tao, kung imong iyong susihon, ang description sa tao mga igsoon, kung mubulag siya sa iyang maker, kung mubulag ta sa ato ang sa tinubdan sa atong kinabuhi mga igsoon, dili o dili gyud ta mabuhi. Na?
I hope na ata dihang dapita mga igsoon. I hope di ta malingaw sa usa ka butang. Kay ang yawa mga igsoon, kusog kayo mo atake mga igsoon when the Spirit of God is strong. Ang kaaway usab mangitag pamaagi aron malingaw ka sa imong plantaw. Hello? Okay pa ba ta diha? Muna be sensitive mga igsoon, dili tanan nga naa sa sulod sa church, naa sa presensya sa Ginoo. Mo ginahinumduman nato mga igsoon. Ang kaaway is just like a roaring lion, nangitak tukpunon o naararan nimo magpatugog karon. Naa diri ang pinakagwapos tubangan. Amen. Dirita. Naa ba mo diha? Do you hear me? Do you see me? Naa pa ilo pagwan ko. Hallelujah. God is good. Mo ni pinaka-importanteng butang ron. Finale, mo ni pinaka-importanteng butang minabas pulos Ginoo. Kay naa diri mga igsoon ang mensahe. Amen. Naa diri ang mensahe. Hallelujah. Okay. So si David nag-describe siya sa pagkamaayo sa Ginoo aron makita, aron masabtan sa Dios, masabtan sa tao nga siya gihigugma sa Dios. Nadunggaman nato? No? Masabtan sa tao, dapat masabtan sa tao mga igsoon kung asa siya kakampi. Kung asa siya paingon. Kung unsa ang iyahang nadunggan, kung unsa ang iyang nasabtan. Ha? That's why niingon siya mga igsoon, O Lord, you have searched me and know me. Na makita sa Psalms 139. Basahon na to. O Ginoo, gisusin mo ako o nakaila ka gayud kanako. Amen. Ang tao kung dili magpaila sa iyang isig katao, dili makaila. Nakakita na ko nimo. Asa kita nagnit? Ina na tao, di ba? Uy, hala, murag kamay ka. Napoy ubang mo diskatito kayo ba o naa di ito yung personal interest. No, mang scam di ito. Tina, ay, murag nagkita na ta, pero wala may good na. Di ba? May nga pero si Lord mga igsoon, nakabalo siya. Bisang wala pa ta mga igsoon mo sundi. Bisang wala ta makakita usap-usa, si Lord nakahibalo na. Nakabalo si Lord, lumusimba ka ron. Amen. Nakabalo si Lord, nga bubaya ka sa imong kamot ka ron. Nakabalo si Lord, nga mulingkod ka diha ron. Aron manimatik sa pagkamaayos sa Ginoo. Pagpaga nato si Lord mga igsoon. Hallelujah. Unang butang mga igsoon ato ang i-touch kaning word nga K. Unsa man ang K? Known by God. Klaro kayo mga igsoon nga bisan di nato i-interpret ang pulong sa Ginoo, ang Dios nasayod kanato kanimo because He knows our thoughts. Nakabalo siya sa itong mga gihuna-huna. Nasaylan ni Lord kung unsa imong gihuna-huna karon. Nasayran usab sa Ginoo, naglingkod man kadiha, pero ang imong huna-huna tuan ito sa imuhang unsa man imuhang gika bililhan. Ako nabili dito usa ha. Ha? Iyon na bisan unsa matunguna-una wala mainlay sa kabubuton sa Ginoo, still naibaluan ni Lord. Dili gyud ta maka-eskapo sa gahom sa Ginoo. Muna labing tinuod. Nanay uban mga igsoon, magkuan ka na maghimo og butang nga wala makahibalo ang iyahang asawa, wala makahibalo iyang bana, wala makabalo ang iyahang mga minahal sa kinabuhi. Okay na nang wala makabalo, pero si Lord ako kay mata na nakahibalo sa tanan. Amen. Umuuni mga igsoon sa Psalms 139 verse 1 to 4. Atong basahon mga igsoon. O Ginoo, gisusi mo ako og nakaila ka gayon kanako. Ha? Nasayod ka sa tanan kong gibuhat. Okay? Kinsay nasayod? Si Lord. Sa tanan natong gibuhat. Sa dayagman o sa dago. Then ingon si David, gibuhat, nasayod ka sa akong gihuna-huna, bisag halayo ka. Ha? Tanawa ha? This is the testimony of David itself. Si David mismo naka-experience sa pagkagamhanan sa Ginoo. Ha? Si David, dili tong David kay mo silingan ha. David was the king of the Israel. Israelite, mga hari sa mga Israelitas. Ingon sa verse 3, gisusi mo ako, nagtrabaho man o nagpahulay. Ha, di ba?
Kini bang Ginoo, kini bang Dios na atong gidawa sa atong kinabuhi aron nga magkaroon tayo ng relasyon sa Dios o sa tao? Kini ba siyang Ginoo kanunay ni siyang mulantaw o bisita nato bisan nagtrabaho ta, labaw sa tanan sa nagpahulay ta? Kabantay ba mo anak usa ka amahan? Nga kung naa siya anak nga bat o kanang pula pa kayo ba kanang niimsog pang gipanganak mga 1 year o kanang 1 week old, di ba ang inahan or ang amahan mas siya dungaw siyang anak, di ba tinawag na pa siya, no? Ang tanang amahan makarelate yun ani so nga, wow, kalami sa akong anak, murag ako, murag dili. No, di ba? Gabi ko nung, wow, kakwapo sa akong anak, murag ako, murag dili. Kaya na eh, para pasiyaw na siya. Pero at tinood, nindot yung sudumon basta imong anak. Amen? Kung ang amahan gani mga igsoon, nindot iyang gibati, how mas mo nang inahan? Dili ta Mother's Day, pero Mother's Week naman daron. Ayo, og ikaw na Domingo kay Mother's Day. All every day is Mother's Day. No? Mother's Day, Mother's Week daron gihapon, no? Ano siya? Nindot sa akong anak, kulang api, kinis. Mo na imo ang una-huna. Ang atong amahan na nasa langit, ingon anak po nato, labi na akong magpahulay. Diba? Mangutana ko, pila ba'y distansya sa Dios nimo, sa tao, o sa iyaha? Mga igsuon, tanawa ng imong pilok. Makakita ba kasi imong pilok? Dili yun, no? Pero na kay pilok. Na pilok, di ba? Di ito makakita sa tong pilok. Pero kung ang tao nimo na mga igsoon, ingon ana ang distansya sa Dios nimo, nako. Para nga makarelate din yung mga ison sa gisulti ni David na nasayod ka sa tanan kong gibuhat, nasayod ka sa akong gihuna-una, bisag halayo ka. Meaning, huni gilantaw ni David nga naman, tungkol si David ang higayuna mga ison, bago pa siya nag-repent, tungkol kay nakasala siya sa Dios, feeling layo siya sa Dios, pero at tinuod doon na ang Ginoo sa ato. O sa gingon sa Jeremiah, bisan malimot man ang inahan sa iyang anak, pero ako dili yun malimot kanino. Amen? Mauna mga igsuon, ang distant, muna ang tubang sa Ginoo, ang kanindot sa Ginoo, ang distansya sa Ginoo sa imong kinabuhi, sa atong kinabuhi. So muna mga igsuon nga David cannot escape in the presence of the Lord. Verse 3, gisusi mo ako, nagtrabaho man o nagpahulay, nahibalo ka sa tanan kong buhaton. That means ang Diyos nahibalo. God knows you very much. Nasayod yun si Lord sa ato ang kinabuhi. Bisan asa pa ta. Bisan mo manao pa ta dito sa kalibutan sa mga patay, matod pa ni King David. Ato ang dito. Nagsunod-sunod ka na po. Muna mga igsoon, nga doon times nga paglikay-likay ta sa presensya sa gahom sa Ginoo. Pilit yung kang daroon sa Diyos, pahingon sa church. Doon kay iyaha ka. Amen? Walay lain na nag-iya ni mo igsoon. Walay lain na nag-iya ni gawas na yun sa Ginoo. Muna, nga may kagayunan tag sa wala, we need to give our lives to Him. Atong ihatag ang atong kinabuhi ngadto sa Dios. Si David, usa lang siya kahari, usa lang siya katao, dili ordinaryong tao mga igsoon, nangulo sa katawhan sa Dios, nangulo sa konseho sa Dios, sa nasod sa Israel. Apan gitawag siya sa Ginoo, pag-testify nga ang Dios dili layo kanato. Ano sa mahimong layo ang Dios? Sa diyang ang tao makasala. Tanawa si Adan o si Eva, nakasala sila mga igsoon diha sa Ginoo, pag-violate nila sa sugo sa Diyos. Pero ang pangutana, nagpalayo pa ang Ginoo? Wala. But still, He calls the name of man. Adam, Adam, where are you? Wala nagpasabot nga si Lord, wala kabalo kung asa sila ni Adan o ni Eva. Kini nagpasabot nga ang Diyos mga igsoon nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, labi na sa tinubdan sa gininhawa, concern sa gininhawa nga iyang gihatag. Munang imong ilong
nga dunay hangin nga nigawas ug nisulod, mao kana ang kapital nga gihatag sa Dios. Muna di nato pwedeng kalimtan si Lord. Di pwedeng ato ang second priority si Lord. Muna diri makita nato ang Matthew chapter 6 verse 33. Unaha pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong ug ang tanang butang ikadugang ra diha kaninyo. Sa man ikadugang, bayad sa kuryente, bayad sa tubig, imong pagkaon, tanan. Kay ingon si Lord, ang tanan. So kung ang tanan mga igsoon, naa pa ba'y nabilin? Wala. Na? Tungod kay promise na sa Ginoo. Ang Dios dili tawo, nga kung musaad ang tawo, pwede mausap. Pero ang saad sa Dios, gikan karon, gikan kaniadto, karon og sa umaabot, si Lord walay pagkausap.